Ayun nga po ng mga kabisnes, siyang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. At good morning po sa inyong lahat mga kabisnes. Ayun na, at dito po ngayon kumakain si tatay ng mga kabisnes. Nakakabad niya lang. Mga business, kaya tayo. Ano lang ba, ikaayos lang. Ay po. Kagabi, parating tulong lang sa akin na ngayon. Nakaupo naman ulit, nakakain. Araw-araw po kami, mga ganito ang eksena dito mga kabisnes. Araw, tanghali, hapon, gabi. Yun, at wala nang humpay yung sumpong ni tatay. Sumpong, ano po mga kabisnes. Kaya, nagpunta po dito si Berly. Nagmula. Ano po mga business, at bakit daw nilinis ko yung mga paligid dito. Nawala daw yung mga gamit. Mga lahat-lahat daw na gamit. Ako pang pinagbibintahan na sa kanilang mga gamit. Ano po mga kabisnes. Ang hirap ng sitwasyon. Wala na silang naitulong. Perwisyo. Tapos, ako pag pinagbintangan na sa kanilang mga gamit. Ayun po kasi mga business, nilinis kong paligid. Ano po. Yan. Ano dito, doon, yung mga gamit nila na, ewan ko, ano mga gamit, mga plywood, mga ano, kasi nagkakalat ko dito mga kabisnes eh. Hindi, parang hindi natanggap na mawala, mga ano, tanggalin ko sila dito sa bahay na to mga kabisnes. Kaya, ayun, dito ako nagtutulog mga kabisnes. Yan, hinihintay ko po siya kasi siya mga kabisnes, yung mag-asawa kasi sabi nila, sisirain daw nila itong bahay. Sisirain daw nila, tanggalin daw nila yung mga plywood. Wala naman silang plywood dito. Ano sabi ni Perle Beng? Tanggalin niya mga plywood? Kanya daw yun eh. Ha? Kanya daw yun. Sa kanya daw mga plywood? Ano yung plywood na sinasabi niya na baklasin niya lahat dito mga dingding? Wala kami dyan. Sa iyo yan. Eh, tatay yan. Napasali tatay. O ano yung mga plywood niya dito? Kaya wala naman siya mga plywood na. Ano ba yung mga sinasabi niya na babaklasin niya? Itong lahat na dingding dito, hindi naman sa kanya to. So, yung mag-asawa. So, kung yung umalis mga kabisnes namin na mahal, babalikan ko po kayo. Ayun nga po ng mga kabisnes, balik tayo. Ay tatay, tapos na kumain, nagbubungot-bungot na. Tsaka ano din po kasi mga kabisnes, yung karamdaman ni tatay, mayroong, ngayon lang sinabi ni tatay sa akin na ang likod niya po pala, may bali, kaliwat kanan, ano po mga kabisnes. Kaya hinilot ko siya mga kabisnes dito sa likod. May mga bali pala yung kanyang katawan kasi binali pala ito ni Francis. Francis tayo? Inangat niya pala yung kamay mo, tinali niya sa likod tapos inangat. Ayun nga po ng mga kabisnes. Malupit pala ang ginawa nito ni Francis dito. Bakit nangyari yung ganun tayo? Eh, ang ano na sa may pintuan mo eh. Ang Naggawa kami sa may pintuan na eh. Lumusot ka kanya, lumag ang kamay ko. iniikot daw yung kamay niya pala mga kabisnes. Kaya pala sila tayo nahirapan huminga. Kasi yung likod niya natumali. Ngayon, pinahilot niya kanina sa akin. Kaya na, kilaas na. Ngayon, naging okay na yung kanyang pakiramdam. Kaya pala nahirapan mahihuminga yung matanda. Ano po, business. Maliban doon sa kanyang karamdaman, mayroon pala siyang matinding nangyari sa kanya. Ngayon niya lang sinabi sa akin. Kaya nga po nung mga nakaraan mga kabisnes, inamon ako ni Francis ng suntukan. At siyempre hindi naman ako hindi ako lumaban kasi nakakabatang kapatid niya ako mga kabisnes. At saka ayaw ko rin na mangyari na hindi maganda. Kaya ganun ang nangyari. Si tatay pala, yun ang ginawa niya. Kaya pala yung time na yun, mainit ang kanyang ulo. Ano tay? Ganun pala ginawa niya sa'yo? Ano nga po ng mga kabisnes. At grabe mga pangyayari na ginawa dito ni Francis. So, yun nga po ng mga kabisnes.
Naman yun, dahil pag-away namin dalawa. Si Milda ang nakaalam. Eh bakit hindi niya kailawat? Ay, ako nung mga business. Yung pala ang ginawa ni, ni kuya dito. Kay tatay, kaya pala si Francis kusang umalis dito. Pala, ganun na pala. Binabali niya na pala. Takot siya na malaman ko rin. Dahil, dami talaga. Dami yung pamilya ko, mga kabisnes. Ang gulo. Tapos yung ito na naman ngayon, nung dagdag problema, pumunta dito kanina si Perly, ang mag-asawa, nagwala. Kasi yung mga gamit niya daw, lahat daw ng mga gamit niya, nawala. Yung kasi nilinis ko po dito ng mga business, yung iba naman na mga kalat, yung mga basura nila, sinunog ko po dito sa ano na to. Pero wala naman akong mga gamit na sinunog yung mga gamit nila na mga maayos, yung mga basura lang na mga kinalat nila, yung mga dumi nila na pinagbabalot sa plastic, pasintabi sa mga kumakain. Ayun. At yun ang alam ko na iniipon ko dito na isunog mga business. Pero sinasabi nila na mga damit, wala po akong alam sa ganun kasi alam ko naman po na hindi karapat dapat gawin kung mapakinabangan pa yung mga bagay na yun na so, ayun, malinis na nga yung paligid dito mga business dahil inursige ko na malinis tapos at pinaalis ko po sila dito dahil nung nakaraan kung napapanood niyo po mga business kayo usap nga si kuya sa akin na ibalik sila ng Perli dito dahil sabi niya para may kasama si tatay kaso lang ang ginagawa po nila may mga ginagawa po sila na hindi maganda po mga business yun nga ang sa pinagbabawal na hindi dapat na gawin po siguro nakukuha nyo po yung ibig sabihin kasi mahirap po magsalita dito ngayon ang sa akin lang po mga business na malinis yung lugar at maayos yung yung tatay kalagayan dito so yun nga wala naman silang itulong dito si Francis wala namang maitulong si tatay nagpipipiti ilang bisis wala siya dito mga kabisnis wala man lang siya paramdam kahit dapat na tatay ko nagkaroon ng problema dapat tulungan ko wala po hindi pa siya nagpapakita mga kabisnis kaya yun nga po yun nga po mga kabisnis grabe talaga nakakainit ng panahon kaya nakakainit ng damo yung pinagagawa ni Francis dito sa tatay namin po mga business ganun yung ginawa niya kasi kung alam ko lang mga business na ganun ang ginawa niya kay tatay na binaklig niya yung kamay tapos inangat niya pataas ginano niya inangat niya ha? Kaya nga ano sabi ba ng doktor sa'yo? Ha? Yan ako lagyan ng ang Tubo? tubo. Bakit daw? May baga ko Hindi. Bakit? Kaya tubo. Ha? Lagyan ng tubo may baga ko. May Lamat. di ba? Nagkaroon ng lamot dahil ganun pala ginawa niya. Umangat yung buto mo. Wala ko nagagawa na. Wala ko dati Si ito po siya mga business, sumukoy siya Hindi na siya sinusumpong kasi sursura sinusumpong sa mga business. Kaya nakaubad siya kasi sobrang init dito. Mga business, nagtanggal nga ako ng Kasi sa biyahe namin mga business, bawal namang sando. Kailangan ko maghaba ng pako, ng damit.
Ang tatay, tingnan mo, okay na siya eh. Lupit na siya eh, oh. Oo. Okay na. Ako na ilot eh. Wala. Patay ako. Hindi nakapon. Mapa-doktor ko eh. Kasi kahapon mga kabisnes, sumisigaw siya na yung doktor. Ayaw mo na magpa-doktor ngayon tayo. Hindi ba? Wala. Ha? Wala. Ito siya mga kabisnes eh. Hindi mo po no, tubo kayong umalis, babalikan ko po yung mga kabisnes. Tinatanong ko talaga ng gusto si tatay mga kabisnes kung anong ginawa sa kanya ni Francis. Ano po? Yung kamay niya pala na dalawang kamay niya, nilagay sa likod. Tapos inangat pataas. Inangat pataas tayo? Ha? Tapos gano'n niya, hindi mo naramdaman na bali ka na. Oo. Hindi ko naman eh. Kasi nakainom ka daw. Oo. Ano yung ginawa sa kanya mga kabisnes nung nakainom si tatay. Ganun ginawa niya. Nilagay niya yung dalawa sa likod na kamay tapos inangat niya pataas. Kaya pala yung matanda nagbali. At saka ngayon ko lang nalaman mga kabisnes yung ginawa niya dito. Ngayon ko lang nalaman kasi sinabi niya to hilutin mo talaga ako sa likod kasi yan ang naramdaman ko. Ngayon po mga kabisnes okay na siya. Oh. Hindi siya sinumpong. At magugupit-gupit na siya sa kanyang sarili. Ginilot mo ako eh, kahapon ba? Oo. Okay, ginilot mo ako ulit, okay na. Ay, oo. Oo ba? Opo. Sandali lang po mga kabisnes. Balik ako po. Ayun nga po na mga kabisnes. Balik tayo. Ano? Yung nakita mo yung kahapon na. Yung pahinat ko sa likod ko. Ayun nga, yung dito niya kasi bukol yung likod niya mga kabisnes. Yung buto niya nabali. Ikaw ang nagilot, siyempre nalaman mo kung may bali o wala. Kaya nga, nabali yung kanyang likod. Eh, ganun palang ginawa niya. Kaya si tatay pala nahirapan huminga. Ano po mga business. Kaya, ganun palang ano mo. Ako sabi ko, padoktor na ako, kaya hindi na ako makapahinga eh. Hindi ka na makahinga. Kaya pala ganun ang nangyari. Eh, pag-ilot mo, sabi ko, hindi, nakahinga na ako. Ayun. Kaya, so yun nga po ng mga business. Ngayon ko lang din nalaman talaga na ano. Kaya binalag ko po ito para malaman nyo din po na ganun pala ang pangyayari na ginawa niya dito. Ngayon po, hindi pa siya nagpapakita dito mga business tatay. Ilang beses nagbibigti. Dahil hindi makahinga, tinakbo ng sa hospital, ilang beses. Nung nakaraan daw po mga business, nung okay pa si tatay, ganun yung ano, pumunta dito, hinilot sa patay. Oo. Ayun. Nilot ako. Pero ngayon po, itong mga buwan na ito mga business, mahigit na isang buwan, wala pa siya dito. Ay, sunod-sunod na yung atake natay. Ngayon niya lang sinabi. Sunod-sunod ng ano ko, sunod-sunod na aragay gabi-gabi. Sunod-sunod na ang patay ko. Dahil na matya ko. Maga, tanghali, hapon, wala na po pinipiring oras eh. Kaya kanina, ngayon lang po mga business. Nung kahapon, simula na sabi ko ay pahilot niya sa akin, hinilot ko tapos yung kanina, na ano kasi hindi ko siya binigla na paghihilot, yun naka-recover siya. Medyo okay na yung kanyang pakiramdam mga business. So ito po mga business, update po nyo kay tatay at saka sa sitwasyon na ano, kalagayan dito mga business. So yun nga po naman, maraming salamat sa inyong pagsama. Kasi vlog na ito. Hanggang dito na lang po. Mga business, Luzon, Visayas na lang, mga business natin dyan, ingat kayo lagi. Lagi mag-inom tubig. Grabing panahon ngayon, sobrang init. Ayun, siyempre sa mga kapatid ko dyan, shout out sa inyo lahat, sa mga business natin dyan, sa Bayong Dagat. Dyan po sila ni Ma'am Tilma Payupay, shout out sa iyo ma'am, maraming salamat sa iyong tulong, suporta. At lagi ka pang manalangin dyan sa mga lugar na inyong pupuntahan para mailigtas po ang patnubayan kayo sa inyong pupuntahan. Ma'am Jocelyn Reis, yun, shout out sa iyo ma'am. Ingat ka lagi dyan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat ulit. Never say goodbye tomorrow is another day. Pero banata po tayo mga kabisnes.